Noong isang linggo, impeach BBM! Ngayon, patuloy ang panawagan na BBM resign! Ayan mga kababayan, BBM resign na. Ng balitang yan, si Gio Robles. Sakto alas 2 ng hapon kanina nang umarangkada ang motorcade na pinangunahan ni dating Congressman Mike Defensor. Bitbit nila ang panawagang bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mula EDSA People Power Monument, binaybay ng protest ride ang kahabaan ng EDSA northbound sa Quezon City patungong monumento sa Caloocan hanggang sa Commonwealth Avenue. Karamihan sa mga nakiisa, mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa haba ng convoy ng mga sasakyan at motorsiklong sumama. Nagkabuhol-buhol tuloy ang traffic kanina. Galit ang karamihan sa mga sumama sa caravan na gustong panagutin ang mga sangkot umano sa flood control scandal. Ang ilan ipinanawagan ang pagbabalik ng death penalty. Nais namin ngayon, hindi lang sila basta bumaba, dapat sila managot. At gusto namin sa Senate Congress, kung totoong naglingkod kayo sa bayan, ipatupad nyo ang bitay. Kailangan namin bitay sa lahat ng mga korap. Sampulan natin, bibitayin natin sila. Mula sa iba't ibang Ayan na mga kababayan, ang mga congressman ay sasampulan, bibitayin, nilusop na po nitong mga kababayan, mga rallyista sa pamumuno nga po ni Congressman Mike Defensor. At grabe mga kababayan, ito nga bang si Pangulong Marcos, hindi ba ito EI na? Anak ng pating EI na yan, oo. EI ng inan yan. Grabe ito si Marcos. Tao pa ba yan mga kababayan? Matindi po talaga ang anting-anting, mukhang tukog na. Mukhang tukog na, grabe oh. Halak ka. Marcos, pagalawin mo nga yung braso. Paramdam ka naman. Anyway mga kababayan, grabe po ang ating pag-uusapan ngayon. Isa po munang magandang araw po sa ating lahat. Maligayang pagbabalik dito sa VMR channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon, itong si Franz Castro, sa wakas, kulong na. With question mark, mga kababayan. Excited ba kayo ng makitang kulong na si Franz Castro? Well, mamaya pag-uusapan natin yan. At itong si Skol Bocol, Pepsi Paloma, University Kabayan, sinuplak na, pakarami na po ang pumuna dito sa bugok na ito, mga kababayan na senador. At mukhang bukas, Lunes, ay papalitan na ito ng isang babae, no? For the first time, magkakaroon daw ng babae pong Senate President. Now, itong si Marcos naman, hinahanap po ng taong bayan, litsugas na yan. May panibago, bago po magtapos itong January, no? For the first month ng taon 2026, 2.75 billion na naman. At dollars po ito Kayo na mag-convert pagdating sa piso. May utang na panibago, utang na loob, kabayan. Naliligaw na po tayo sa tunay na isyo. At dito sa ating channel, ipapaalala po natin kung ano po ba talaga ang totoong isyo. At ang isa pang issue dito, si Tore, sobrang kawawa na talaga dito sa bidyong ito, kabayan. Kung gusto mo pong malaman ang buong detalye, huwag mo pong i-skip itong video na ito hanggang dulo, sapagkat doon sa dulo ay pag-uusapan natin lahat ng inyong mga comment, may pa-shoutout at ang inyong mga opinion. Atin pong bibigyan, tatalakayan natin dito, re-reaksyonan natin ang inyong mga mahalagang opinion at komentaryo. Dito lang yan sa VMR channel. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-like. Kabayan, nakita ko, grabe. Ang dami po ang mga nagla-likes ngayon ng nag-share ng ating video. Salamat sa inyo, mapa-subscribers at hindi. Basta nag-share kayo, malaking tulong po yan sa amin. Diretso na po tayo. Si Marcos, mga kababayan, bago natin tunguhin ang lahat, nasaan na ba talaga? Kasi mayroon akong nakita dito, yung post ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Sabi dito, except for the two videos, has anyone seen the President last January 27
Press Secretary Dave Gomez said PBBM will be taking only critical duties and the excuse me, and the rest to be done by the ES and the cabinet. Has that status changed? Ayan mga kababayan ang sinasabi dito ni Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. Pakilinaw nga po ninyo ito, Palacio, Antecler. Ayan po mga kababayan, hindi pa po nila malinaw kung nasaan na nga ba itong si Marcos Jr. Ano ho? Sapagkat ito pong si Marcos Jr. ay hindi na po makita ng taong bayan except doon sa dalawang videos. Ayan ho. Ito po ang post ni 8 hours ago. 'Di ba? Nag-aalala po kami. Oh, ayan oh, yan na kasi itsura ng huli po namin nakita, nakasuot na kulay puti. At may kabang-kabang na kulay. Bimar, aso yun. Iba yun, si BBM to. Presidente natin, huwag kang ganyan, Bimar. Marami na naman may stress dito, mabubuisit na naman sa'yo na mga basher dyan, na mga trolls. Bakit mo kasi? Ikaw talaga, Bimar, pang-asar ka, nakakaasar yung tawa mo. O, tigilan mo na magtawa-tawa dyan, Bimar. Walang nakakatawa. Adi sige, malungkot na lang tayo. Malungkot tayo dahil malungkot tayo, kakanta tayo ngayon. Hindi kita malilimutan. Buwisit ka, Bimar, sinisira mo ang araw ko. Dahil sa panunood sa'yo, nasira yung araw ko. Lalong nadagdagan ng stress ko. Charot! Yan mga kababayan, grabe si BBM. Hindi na po natin nakikita except doon sa dalawang video. Oh, ito pa po yung mga picture na yan. Oh, alam gusto niyo diyan. Ito ba? Realistic ba to? Ha? O AI din yan. Hindi, nung pang nakaraang eleksyon yan, mga kababayan. Ganyan yung pormahan niya noon. Nung nakaraang eleksyon, mayroon pa siya dito plaster, oh. Tapos mayroon pa siya dito para sa Sumicron. 'Di ba? Face mask. Kaya lang, dapat sir, sinuot mo, oh. Sinuot mo dapat sir kasi medyo medyo tumabingi eh. Medyo gumuwi, sir. Sinuot mo, sir. Oo, hindi mo sana tinanggal nang hindi namin nakita. Nantiting naman. Okay, mga kababayan. Punta na po tayo sa mga totoong issue ngayon. Ito po ay resign ng mga mga nag-rally, nag-protesta, nag-motorcade caravan. Ito pong si Bangag at pinapanawagan nga po mga kababayan itong bitay para po dito sa mga kurakot magnanakaw sa gobyerno. Totoong naglingkod kayo sa bayan, ipatupad nyo ang bitay. Kailangan namin bitay sa lahat ng mga kurap. Sampulan natin, bibitayin natin sila. Mula sa iba't ibang grupo ang nakiisa sa protest ride gaya ng grupong Maisog. May mga namigay ng watawat habang ang iba may bit-bit na mga banner. Hindi raw kontento ang mga grupo sa pamumuno ng Pangulo laban sa korupsyon. Marcos resign dahil nakikita naman natin na ang presidente natin is hindi niya kayang gampanan ang tungkulin niya bilang presidente ng ating bansa. Huwag na nating hantayin na patuloy pang lumaglag at bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasabay nito, nagpakalat ng mga pulis sa mga lugar na dinaanan ng protesta para masiguro ang maayos at mapayapang aktibidad kahit nawala itong permit. Nitong Huwebes, ibinahagi ni Defensor ang pagharang ng mga pulis sa motorcade na una nilang inorganisa sa Cebu. Hinarang ito dahil wala raw permiso mula sa lokal na pamahalaan. Kaya sa kanilang sa Kamay-Nilaan, binigyang diin ng grupo na isa itong moving assembly kaya hindi nangangailangan ng permit. Kasama rin sa panawagan ni na Defensor ang pagsasapubliko sa tunay na kalagayan ng kalusugan ni PBBM. Nagdaos na maikling programa ang grupo. At dahil dyan mga kababayan sa pangyayaring ito, ay pagka nagpuprotesta, pagka maingay ka po dito sa gobyernong ito po ang sasapitin mo mga kababayan. Ito po ang sasapitin mo. Ito, panoorin muna natin ito. Pag vlogger ka, pag supporter ka ni Duterte or DDS ka, mabilis alas 4 mga kababayan, ganito kaagad mangyayari sa'yo.
Itinuturing na national concern ng NBI ang pagkalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo, hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang bilis nila umaksyon, mga kababayan, di ba? Ang bilis nila umaksyon. Katulad nga po dito sa nirereklamo ni Congressman Mike Defensor. Ang bilis po nila, di ba? Ganyan po sila kabilis. Pero ganito rin po sila kabagal, ipatupad yung totoo at tamang hustisya. Gaya ng kalusugan ni PBBM. Nagdaos na maikling programa ang grupo sa tapat ng batasang pambansa kung saan nagtapos ang protest drive. Hindi ito ang huli. Babalik at babalik kami dito, magpoprotesta kami at ipaparating namin sa mga kinatawan ng Kongreso at sa buong sambayanan ang paninindigan namin na dapat itigil na itong korupsyon at ang namumuno ng korupsyon ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Oh, di ba? Ang namumuno ng korupsyon ay ang walang iba kundi ang Ito ang Pangulong huli. Marcos. Dahil dyan, matindi po ang mga makakaharap ng mga nananawagan dito na itong si Marcos ay mag-resign na. Matindi po ang pangbabatikos at pagtitira po sa mga kababayan natin. At mga vlogger kasama na rin po, mga kababayan. Ito pa. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Argota. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin. Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. Ano pangalan dito, sir? Have you taken, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, paano Sabihin na natin yan. Isasabihin na natin Due process. Marinig din naman kung ano ang side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandato rin nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin. At magkalat ng At fake news. magkalat ng fake news. Bilang tugon, sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kaysa protektahan ito. Hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack kaugnay ng kalusugan ni PBBM. At anya, hindi raw ito deleted. Minsan daw kasi nire-report at fina-fact check ang kanyang posts. Hindi raw siya kailanman nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala siya sa karma, kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya tungkol dito. Una nang ibinalita ng palasyo na in good health ang Pangulo, kasunod ng diagnosis sa kanya ng mga doktor ng diverticulitis. Ani PBBM, he got the best possible medical care at pinakita pa ang video niyang nakikipaglaro sa kanyang aso. Pinaalala ng Presidential Communications Office sa publiko na umasa lang sa mga opisyal na pahayag ng government sources para maiwasan ang pagbabasa ng unverified at malisyosong content online. Para sa agenda. Kama naman dito si si Jack Argota, Sir Jack Argota, mga kababayan, no? Na kung fake pala ito, anin bang totoo? At sinabi rin dito ng NBI na si Marcos daw ay hindi ordinaryong tao. Ako'y naniniwala doon, mga kababayan. Tsura pa lang yan eh. Ordinaryo pa bang tao yan? Medyo parang papunta na tayo sa alien. Sorry. Mukha talagang tukog na eh. Papunta na talaga sa alien to, butot balat na lang eh. Hindi po ako nananalangin ng ikasisira, ikamamatay, kung ano man ang isang tao. Ako po ay naniniwala rin po sa Biblia. Kung si Sir Jack Argota ay naniniwala siya ng karma, sa Biblia po kasi, pag ang kaaway mo ay nagutom,
pakanin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Yun po ang paniniwala ko, ayon po sa Biblia. Kaya nung na maghangad ako ng ikakasama ng kaaway ko, kung kaaway ko man, itinuturing si PBBM. Gets nyo, mga basher? Now, hindi ko rin naman siya tinuturing na kaaway. Ako po ay isang mamamayang Pilipino na law-abiding citizen at nagmamalasakit sa kalusugan ni Marcos Jr. at nag-aalala para sa taong bayan, para sa mga kababayan natin na kanyang pinamumunuan. Sapagkat di umano mga kababayan, ang ating bansa ay baon na sa utang at wala ng direksyon. At itong si School Bukol University graduate, major in Bulagakgak, Saibit by Pepsi Paloma. Wala yon. Erase. That is a joke. That is a pinagsa. Wisit ka, Bimar, yung naway mo. Yung talsik mo lumanaway. Anyway, ano naman kasi? Balik tayo doon. Yun nga, at ayon nga dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles, eh, 2 beses pa lang kami nakakita kay Marcos Jr. Aside from that, wala na. Paano ngayon yan kung AI na lang pala si Marcos na pinapakita ninyo? Kasi edited eh. Hindi naman po yan live eh. Magpakita kayo ng live. At saka, may batas po tayo. Kung hindi na kaya ng Pangulo, ang mayroon pong nakasang-ayon po sa konstitusyon natin ay ang pangalawang Pangulo po ang maaari po munang humalili. Pansamantala. Pansamantala lang naman, sir. Kaya nyo bang ipakita yung ano? Grabe na ba ito? Manuba na ba kaya? Kaya ayaw nyong ipakita? O ayaw nyo bang pansamantala lang naman? Ayaw ko takot kay BP Inday na pansamantala lang naman eh. Bakit? Minumulto ba kayo ng inyong sariling mga kabulastugan na pagka nakaupo na kayo sa pwesto, ayaw nyo ng parang feeling nyo, nakabuilding ng inyong mga lubot dyan sa upuan ninyo? Ganon ba yon? Huwag ganon. Okay? Pansamantala, ayon sa konstitusyon natin, dapat palitan, humalili ang pangalawang Pangulo kung hindi na po nakakapag-function ng maayos, may sakit na maluba ang ating Pangulo. Now, sinasabi ninyo, okay lang, maayos lang, walang problema, kayang-kaya ng Pangulo. Kayang-kaya pala ng Pangulo, bakit hindi nyo ilabas ang Pangulo? Huwag nyong ginagago ang taong bayan. Tama hindi? Irespeto ninyo ang ating konstitusyon. Nakasaad doon na pag may sakit ang Pangulo ayon sa konstitusyon, dapat ang Vice President, dapat siya ang mag-take over pansamantala. Tama hindi? Di ba dati, nung unang taon pa lang, ninyo magkasama, unity team naman kayo, hindi ka naman magiging presidente kung hindi dahil sa mga Duterte. Tama hindi? Dahil talo ka naman ni Leni Robredo. Kahit lutang lang yon, talo ka nun. Hindi, aminin mo na, tanggapin mo na, talo ka nun. Biruin mo, nag-appeal ka na nga nun, di ba? Nung Vice President, nag-appeal ka hanggang sa dulo-dulo, hanggang dinesisyonan pa rin ng Supreme Court. Ilo ka talaga. Ang tanggapin mo na. Kaya ka lang nanalo dahil kay Inday Sara Duterte at sa mga Duterte supporters. Correct, tama. Kung correct yan at tama yan, pakinggan mo ang sinasabi ng Supreme Court at ng Constitution. Na ano yun? Dapat pansamantala ka munang magpahinga kasi hindi mo na kaya. Maliwanag naman to sa sikat ng araw, mga kababayan. Kung kaya niya, bakit hindi siya humarap? Isipin nyo nga ito, bakit ganun? Malakas ka, at hindi ka humarap, hindi ka magpakita. Ang Pilipino ay deserve namin. May matatag, matapang, maayos ang kalusugan na Pangulo. Dahil ang ating bansa ngayon ay sobrang naghihirap na, baon na sa utang. Grabe kabayan, ano? Dapat sumunod ka
Sundin mo ang konstitusyon. Huwag kang tutulad dito kay School Bukol University. Di ba? Ayon nga rito kay Jack Arguta no? Umiksina na naman itong baklang sos. Grabe, no? Tama talaga, no? Nakasulat sa Biblia kasi may paparito sa aking pangalan. Sabi yun ng ating Panginoong Hesukristo. May magpapakilala, siya yung tunay na Hesus, siya yung tunay na Kristo. Ito, isa ito sa mga sinabi ng nasa Biblia ito Tignan mo, saktong pangalan niya, Jesus Palsis. I-google nyo kabayan, ibig sabihin ng Palsis, falso. Fake news. Tugma talaga dito sa badding na ito, no? Badding. Wala po akong problema sa mga good ding. Ito po, problema ko po yung mga badding. Ha? Yan po ang may problema ako kasi pag badding ka talaga, bad ka talaga, ano pa bang makukuha mong good ding dyan? Di ba wala? O, kita mo sabi nga rito ni Sir Jack Arguta, ipakita nyo na lang. Yung totoo, bakit ayaw nyo ipakita? Yun din naman na sinasabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Ha? Nasaan ang Pangulo? Bakit hindi nyo ipakita? Malay natin mga kababayan, di ba usong-uso na ngayon? Usong-uso na ngayon yung AI. Di ba? Humanoid AI. Di ba sa China, marami na yan? Pansinin niyo mga kababayan, biglang naging pro-China ang Pangulo. Di ba yung narrative nila na anti-China? Ha? O di ngayon, sabihin nyo, pro-China ka pa, BBM? Ariela, di ba, bawat kumakampi sa China, sinasabihan ninyo pro-China? O di si BBM din, pro-China na. Dahil sinaway kayo dyan. Ha? Kinampihan ni BBM, itong gusto ninyong persona non grata na Chinese Embassy. O, di ba? Palibasa kasi, dito nyo nakuha yung idea sa nag-aral sa School Bukol University. Ayan, no? Sa School Bukol University, mga kababayan. Ha? Palibasa kasi itong si BBM, dito ito yata nakikinig kay School Bukol University. At sabi pa nga nitong na School Bukol, the Supreme Court justices have a different agenda. It's not a different thinking. Iba ang tumbok nila. Iba ang focus nila. Siguro kaya ganon ang nangyari. Kita mo? Siguro kaya ganon. Duda pa lang niya ito, pero pinagpapalagay niya na yung opinion niya, yung duda niya ay totoo. Pinost po ito ng Batas PH, mga kababayan. Sabi dito ng Batas PH, Soto accuses Supreme Court Justice of hidden agenda in VP impeachment decision. Ayan, no? Senate President Tito Soto III accused Supreme Court justices of having a hidden agenda following their decision that affirmed its earlier ruling declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, describing the decision as a form of judicial legislation. Alam nyo mga kababayan, pasalamat ito si Soto, hindi po ako abogado at hindi po ako mayaman. Kasi kung mayaman ako, mayroon akong katulad ni Trillanes, nitong ni Falses, nitong ibang mga dilawan Pinklae, Pingtae, na may mga perang pondo. Ay, speaking of Pinklawan mga kababayan, ito pa, ugok talaga itong mga animal na ito. Mayroon pa akong nakita-post na ganito nila, sandali ha. Ito, papakita ko sa inyo mga kababayan ha. Mayroon pa akong nakita ritong nitong mga Pinklawan na to. Ito. Pagsamasamahin na natin para may minsan na itong mga pautot nitong mga hinayupak na to. Saan na ba yun? Ito. Ito rin, no? Ayan, no? Duterte appointees in the Supreme Court, Paldo. Ay, hindi nyo nakikita dito, no? Mayroon dyan nakasulat Paldo sa baba. Ito pong page ito ng I Love Kakamping, mga kababayan. Ito pong nakaano rito, I Love Kakamping, mga bayaran ng mga Duterte. Ito daw na mga appointees. 12 itong mga justices nila, mga kababayan. Ito pong I Love Kakamping ay mayroon po silang 33,000 followers dito po sa Facebook. Hanapin niyo po yan mga kababayan, I Love Kakamping. Pink din po yung ano niya.
Ito yung kanilang post, Duterte appointees in the Supreme Court, nilagyan nila ng paldo. Tapos yung caption po nito, mga bayaran ng mga Duterte. Yan po ang kanilang caption, mga kababayan. Grabe, di ba? So, itong mga ito, katulad ni Soto, inaakusahan ang Supreme Court na mayroon daw pong hidden agenda. Post naman ito ng Batas PH. I suppose na itong Batas PH ay page ito ng mga abogado, mga sir, mga attorney. Baka naman. Tingnan nyo naman, pwede nyo bang i-call out? Kasuhan nyo naman itong si Soto? Hindi ba pwede ma-contempt of court ito? Kasi wala pong respeto eh. Hindi na nga nirespeto ang hudikatura, ang konstitusyon, winawalang hiya pa nila, pinagbibintangan pa nila kayo. Ganon din itong I Love Kakamping. Di ba kakakontempt ito? Mga abogado, wala ba kayong ano? Di ba ang tawag sa inyo? Kayo ay mga officer of the court? Tama hindi? Baka naman, i-call out nyo rin ito. Masyado na kayong pinapahiya ng isang school vocal graduate. Walang alam sa batas. Papayag ba kayo? Sinasalaulan na kayo, binababoy na kayong mga attorney. At hindi lang kayo ang ating konstitusyon. Wala na pong ano dyan eh. Bakit Soto? Above ka ba sa konstitusyon? Above the law ka ba? Sa bagay, yung isa mong kakampi dyan, baluktot ang law, ang batas. Si Bindalo Tulpo, di ba? Yan mga kakampi nyo eh. Di ba mga kababayan? Grabe as in ano? Ang lupit nitong ating mga senador ngayon. Ang lupit ng kanilang mga utak. Malupit sila sa kanilang sariling ano. O ito mga kababayan. So ayan, dapat ito kakontempt ito eh. Kasama na itong ano, dapat kinakasuhan ito eh. Sana may mag-call out dito ng mga senador. Ay mga ano? Nasaan na yon? Ito, itong I Love Kakamping na ito. May 33,000 followers sila sa Facebook. Kaldo daw itong mga Duterte appointees in the Supreme Court. Nandito po si Leonin. Alam ko si Leonin, hindi yun, si Marvic Leonin. Hindi siya yung ano, hindi siya Duterte appointed eh. Appointed siya ni Pinoy eh. So dilawan. Pero mga kababayan, yung appointed ni Pinoy, siya pa yata ang punente nitong ano, mga kababayan. Di ba? All of their decisions are based on Philippine Constitution and guided by law. Paano nyo nasabing bayaran? O, kita nyo? Dito sa page nila mga kababayan, ang daming comment oh. Sabi nitong Reed Jaluba, kakampwit. Ayan oh. Oh. Ito pa oh, sabi naman itong isa, Bods, all of their decisions are based on Philippine Constitution and guided by law. Paano nyo nasabing bayaran? Kita nyo? Ignorance of the law excuses no one. Sabi naman ni Lawrence. Pag ayaw nila ang decision ng ISE, bayaran agad. Mga utak talangka, sabi naman ni Jory Naad. Dili lang jud mo kadawat. Oh, hindi daw lang niyo natanggap. Count me in mga kabangag. Oh, sabi naman ni Mr. Yuso. Oh. Kung kakampi siya ng kakamping, bangag din. Sabi niya, count me in mga kabangag. Oh, mga bangag pala itong mga to. Kaya pala walang matinong masabi. Ikaw Soto ba? Kakampi ka ba dito mga kabangag? Sabi dito sa siyang nagpost. Kasi isipin mo, mukha naman sigurong Soto, baka naano ka na. Tingnan nyo, isa pang ano ha, ito pang isang Batikan na radio announcer, no? Henry Uri, sabi niya, oh, kung ma-impeach si VP Sara, ikaw ay maaaring maging VP. At kung ma-impeach naman si BBM, tapos ikaw ang VP, matik, presidente ka, mula apare hanggang hulo, ganda. His Excellency Vicente Soto, President of the Itbulaga University. Iyon daw mga kababayan. Hindi. Ito ay, ano ito ni Panyero mga kababayan, post ito ni Panyero na sinasabi dito kay Soto, Soto, ha,
Ha? Mahaba itong post niya mga kababayan. Ayoko na lang magbasa kasi pagbabasa natin, pinupunan itong mga demonyo. Kasi bakit natin nasabi mga demonyo mga kababayan? Kasi pagka gusto mo ng kaliwanagan, eh alam mo na yon. Ibig sabihin, anghel ka ng liwanag. Pero pagka yung maliwanag gusto mong gawing dilim, abay, anghel ka ng madilim na anghel ng demonyo. Mga demonyo. Mga kababayan, ayan na. Susikuto, ito po talaga ang kanyang target dito mga kababayan. Wala na po itong paligoy-ligoy pa. Ha? Bakit ganito siyang maghinanakit? Kasi pag na-impeach nga naman si Vice President Sara Duterte, siya ang matik na magiging Vice President. Ang ganda. Pagkatapos, syempre, sa sobrang weak nitong ni Marcos Jr. at hindi na nga nagpapakita ngayon, hindi na nga nagpaparamdam, pagalawin mo naman ang baso. Marcos, kung nandiyan ka pa, pagalawin mo yung baso. Now, kung sa sobrang weak nitong ni BBM, itong si BP Inday, pag natanggal ito sa impeachment na napakalakas, kahit sa taong bayan, number 1 sa lahat ng survey, natanggal niya, si Marcos Jr. sa tingin nyo. Sa tingin nyo, mga kababayan, yan. Kaya matindi po ang hinanakit nito. Kasi kunyari, ito pa ang napansin ko rito. Aywan ko kung sasang-ayon kayo sa aking agree kayo sa aking analysis. Ito'y opinion, analysis ko lang. Hindi ko po pinagpipilitan o hindi ko po sinasabing katotohanan na ito. Again, inuulit ko, opinion and analysis na itong si Soto, nagkukunya-kunyarian lang ito, kakampi ni Marcos Jr. Sa pamamagitan ng, kunyari, bumabanat siya kay Vice President Sara Duterte. Kunyari, gusto niyang ma-impeach si VP Sara. Ito naman talagang niya eh. Ito talaga ang kanyang hidden agenda dito. Kung sinasabi niya ngayon, akusasyon niya sa Supreme Court na may hidden agenda, tayo naman dito, ang analysis natin, hindi akusasyon, kundi analysis natin, siya ang may hidden agenda dito. Na kailangan ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil siya yung Senate President, siya ngayon ang magiging Vice President. Now, nasaan mapupunta ang kanyang hidden agenda? Pagka siya na ang Vice President, kasunod niya nang ipapa-impeach itong si Marcos Jr. At kung nakaya niya si Vice President Sara Duterte na napakalakas sa taong bayan, how much more itong si Bangag na sobra na pong buwisit na ang mga Pilipino. Come to think of this mga kababayan, analogy, analysis, hindi ko po sinasabing totoo, pero komentaryo at opinion ko lang yan. Eto pa mga kababayan, di ba ka dapat maingay ka Soto, magaling-galing-galingan ka? O ito, ano nang nangyari dito? Bimar, sabi mo nakakulong na yan. Sabi mo sa title mo, thumbnails mo nakakulong na yan. Si Franz Castro. Oh, nakakulong naman. Nakakalaya. Ayun ang problema natin, kabayan. Ito ang problema natin. Kasi yung supposed to be na nakakulong na, convicted criminal na, nahatulan po yan ng Dabnor Regional Trial Court, RTC ng Dabnor, Davao del Norte. In-affirm po yan ng Court of Appeals. Kulang na lang po ang Supreme Court, isa na lang. Pag nadesisyonan na ito ng Supreme Court, in-affirm din ng Supreme Court ang decision dito, nakalaya pa ito, ayawan na talaga. Ayawan na talaga. Mga kababayan, ayawan na tayo sa ating bansa. Wala na tayo talagang hustisya. Pero ganun pa man, naniniwala pa rin po ako. Ginagalang ko pa rin po ang hustisya sa ating bansa. Hindi po ako tutulad dito kay Senador Iskol Bocol Soto na kukwestiyonin ko ang desisyon ng kataas-taasang hukuman ng ating bansa na siya na lang po ang pinaka-huli na dapat natin pakinggan dito sa batas sa lupa. Siya po, wala na pong iba. Hindi po mga relihiyon, hindi po mga kung sino-sinong mga magagaling dyan. Kailangan po natin magpasakop dyan. At biblical yan mga kababayan.
Gusto nyo bang makita? Oh. I-search natin ng konti. Konti lang mga kababayan para at least mayroon tayong mapulot, no? Pasakop kayo sa mga namumuno. Ayan, tingnan natin ha kung namumuno or namamahala. Ito yata yun, no? Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. Diba? Bimar, kinalambutan ako doon na. Bakit tayo lumalaban dito sa pamumuno ni Marcos Jr.? Ayan na, natakot na sila. Dali. Iba yata yung binabasa mo, Bimar. Hindi po iba yan. Biblical po yan. Di na po tayo pwedeng umano dyan, mga kababayan. Ang tinutukoy po natin dito sa Supreme Court, dito po, ang Supreme Court po ay isa rin pong pamahalaan. At ayon po sa ating Constitution, ang pinakamataas, mas mataas pa sa presidente, sa lahat ng mga pag-uusap tungkol sa legal, ay ang pinakamataas po ang Supreme Court na isang pamamahala. At ayon po sa Supreme Court at ayon po sa Biblia, kailangan po natin magpasakop. Now, kung hindi ka nagpapasakop, anti-Bible ka pala. Anti-Christian ka. Kasi ito po, utos ito sa mga Kristiyano. Ayan no, mga taga-Roma. Roma po ito sinulat, mga kababayan. Kailangan po natin magpasakop sa tinakda ng Diyos, yung pamahalaan. Si Marcos Jr., mga Bimar, ano yan siya yung pinakamataas sa pamahalaan. Oo nga. Iba naman kay Marcos. Nagpapasakop naman tayo di ba ga? Ang isa sa ating pagpapasakop kailangan natin malaman ang kanyang tunay na kalagayan. Di ba ga part yun? Kasi kung hindi ka nagpapasakop, wala kang pakialam. Correct? Tama. Wala kang pakialam sa kalusugan ni Marcos Jr. Kung ano ka. Kung hindi ka nagpapasakop. Kung nga tayo nagpapasakop, ang nasasakupan ni Marcos na tayo mga Pilipino, concern naman sa kanya, lalo na sa kanyang kalusugan, dahil dyan, kailangan natin malaman kung ano na ang kanyang kalusugan. Pagpapasakop ba yan o hindi? Pagpapasakop ba yan o hindi? O sabihin niyo naman, bakit naman kayo nananawagan ng BBM resign? Nasa Constitution din naman yan Ayon din naman sa batas, mayroon tayong freedom of freedom of expression. Kung yan ang nararamdaman mo, nakasulat naman yan sa batas ng tao, sa batas ng ating Constitution sinasabi na magpasakop kayo. Lumalaban ba tayo sa Constitution o nagpapasakop tayo? Nagpapasakop tayo. Maliban lang dito kay School Bukol, kini-question niya ang pamamahala. Sapagkat mga kababayan, wala po siyang respeto sa kanyang sariling pamamahala. Tandaan po ninyo, ang Senado, mayroon din pong kapamahalaan. Kaya nga siya Senate President Diyan mismo sa loob ng Senate President, mayroon yan pamahalaan. Kaya nga may mga Blue Ribbon Committee, Foreign Committee, kung ano ng mga committee yan Ang namamahala dyan, si Soto. Naisip nyo ba yun nang naiisip ko, kabayan? Mismong si Soto, mayroon siyang pamamahala. At itong pamamahala niya, sa loob ng Senado, siya yung dapat irespeto at igalang. Pero, hindi dahil siya ay nirespeto sa loob ng Senado, pinakamataas siya sa senador, ay siya na yung pinakamataas sa ating batas or sa ating konstitusyon or sa hudikatura. Sapagkat mayroon dyan Chief Justice. At yung ginawa ng Chief Justice na yun ay yun na yung final. Lahat ng mga kaso, lahat ng mga usapin sa lupa, mauuwi yan sa Supreme Court. At ito ngayon, lahat tayo, sakop na tayo dito. Yun yung sinasabi ng Diyos.
Yun yung sinasabi ng Biblia na pasakop kayo sa pamahalaan sa lupa sapagkat walang pamahalaan na hindi pinahintulutan ng Diyos. Gets nyo? Yan, okay. Nalalayo na tayo. Balik tayo dito kay ano. O ito. Naghihimutok ka, Barans Castro, patungkol dito, ha? Napansin ko pala ito mga kababayan, itong nakatingin sa kanya, sama ng tingin sa kanya, o tingnan natin, ha? Zoomin natin. Ayan, o. Sabi siguro nito, di ba convicted criminal ka na, madam? Madam, di ba convicted criminal ka na? Parang nakaka-proud naman siguro, nakasama ka namin, na hatulang ka na, ng pangingidnap, pang-aabuso sa mga kabataan, child abuse, di ba? Isinapanganin mo yung mga kabataan, itong mga anak din namin, ipasasapanganin mo rin kaya. Ako sa mga dito, sa mga sumasama, nako, minsan lang magkaharap kami nito ni Castro, maniwala kayo mga kababayan. Dadaling ko talaga yung megapon, minsan pag lumabas ako, pumunta ko ng rally. Dadaling ko yung megapon, di ba naka-megapon to si Castro? Ha? Abangan nyo yan mga kababayan pag nagkataon talaga. Kaya naka-megapon siya, di ba? Na tinitingnan nga siya nitong sama ng tingin sa kanya nitong ano, itong babae na kasama niya, oh, yun, sama ng tingin, oh, yun, oh, si ate, oh. Sabi dito, oh, Castro, last mo na yan, dapat makulong ka na. Doon ka sa kulungan ng mga tambaluslos. Di ba? Child abuser ka eh. Ha? Ngayon mga kababayan, ha? Ito, karapat-dapat na ito makulong. Bakit hindi ito kinukulong? Bakit si Soto naggagaling-galingan sa batas? Bakit hindi niya ito i-call out? Soto, matalino ka pala. Ito, bakit yung mga ibang tao na hindi pa naman convicted, nakukulong? Oh, dahil ba dito, kami mga Pilipino, questionin na rin namin ang questionin na sa Supreme Court. Hoy, Supreme Court! Hoy, Supreme Court! Bakit hindi niya ito kulong? Hindi. Kasi ayon dito, sa kriminal na ito, siya daw ay nag-appeal pa. Di ba? O sa mga taga-Talaingog, sa mga nasa Davao, na mga biniktima nito, masaya ba kayo na nakikita nyo itong bumiktima sa mga anak ninyo? Sa atin pong mga kababayan na mga katutubo, hindi ko po kayo inuudyokan ha, pero pag nakikita nyo po ito sa labas na nakalaya ng ganyan, masaya ba kayo? Hindi, tutuhanan lang tayo. Mga kababayan, kayo, yung mga anak ninyo, biniktima nito ni Castro, nahatulan na ito ng RTC at saka ng Court of Appeals na affirm. Tapos andyan pa, pakalat-kalat pa. Di ba nakaka-insulto? Abay, kung hindi ka na-insulto, abay, good luck sa'yo. Sobra ka na talagang napakabait. Di ba? Good luck sa'yo kung sobra ka ng napakabait. Pero ito naman si Soto, sa sobrang galing, yung question niya, yung kataas-taasan na, kami nga convicted na ito, hindi pa namin kine-question eh. Hindi pa kinukulong eh. Supposed to be kulong na yan eh. Kung ordinaryo, si Manong nga, naalala nyo, nagnakaw lang ng isang tiklis na mangga, kulong. Yung matanda. Ito, nagsapanganib ito, 14 yata ng mga kabataan, ng mga minoridad. Muntik nito ipahamak kasi muntik nito isinuot sa gera eh. Di ba? Dinaan ito sa mga lugar na mga liblib eh. Kinidnap nga nila eh. Napatunayan eh. Pero hindi nakakulong mga kababayan. Ano? Yan po nakakahiya ang ating bansa mga kababayan. So, ayan, si Castro mga kababayan. Pero, tingnan nyo, ang literally kung saan siya nakakulong siya mga kababayan, alam nyo kung saan lugar to? Sa UP. Doon na lang po sila. Kasi, malamang sa malamang, pag ito po ay purun pa ito sa mga lugar kung saan nandoon yung mga Duterte supporters, katakot-takot po. Ay, sabi nga dito mga komento, ba't andyan pa yan? Dapat rehas na yan. Sabi ni Neljo. Yung nahatak kasi may lagay, nakatakip ang mukha. Kita nyo? Mga nakatakip ang mukha, nasaan na? Tingnan nyo mga nakatakip ang mga mukha. Itong nakapula. Naka-face mask. Ayaw magpakita ng mukha.
500 o 1K per head. Dami pundo para sa rally. Dami nila. 1K bawat isa, okay na sideline. Mga kabataan, go to your home. General cleaning mo para mapalitan ang punda and other bedsheets para masarap tulog sa gabi. O, kita nyo? Hindi kayo biruin nyo, tanong mo marami pa siyang kasamang mga bata, may kaso ito nakumbik ito sa mga pag-abuso sa mga kabataan. Tapos andito pa rin. Mga magulang naman. Tingnan yung mga anak, baka kasama pa ni Castro. Lalo na mga kababayan nating OFW, tingin-tingin kayo rito. Sige, pakishare nyo ito mga kababayan nating OFW. Baka isa sa mga anak ninyo ang nandito na naman. Tandaan ninyo isang OFW ng nanay ang namatay doon sa yung mga MPA, mga kababayan. Alam niyo kung saan nakakulong si Castro? Nakakulong siya sa kanyang sarili na lang multo. Dito na lang siya. UP daw po ito mga kababayan. At saka wala na po silang kasama. Ilan lang po. Yan na lang po. Kasi nga, ibig lang sabihin yan, ikinakahiya na po itong si convicted criminal Franz Castro. Okay. Speaking ng nakakahiya mga kababayan, ito na, hindi lang basta nakakahiya, kinawawa po mga kababayan. Si Ture, ito. Panoorin natin. Bimar, anong nakakahiya dyan? Ano ang nakakaawa dyan? Teka, magbabasa muna tayo ng comment mga kababayan. Ito po, ang mga comment dito, post po ito ng DWAR Abante Radio. Sabi nito, padjak, MMDA General Manager Nicolas Ture III, pumadjak papasok ng opisina. Basahin ko ang comment. Sabi dito ni Joseph Gian Rabanes, from PMP General to Police to Barangay Tanod. Yan. Yung pautot niya hanggang gate lang, tas may camera na. Hahaha, sabi ni Madge. Gara. Mura mag Ninja Turtle. Sabi ni Lindon. Para daw Ninja Turtle, Yung gara ang kanyang taray ng kanyang purbahan. Sabi naman ni Gian Kana, dahil dyan, General Manager, tama ka dyan. Ride safe, General Manager. Sabi nitong isa, sabi naman itong Arabic karakter, akala ko si Philippine Looper, parang magkapatid kasi sila. Hawig na hawig. Teka. Hindi na pala to si Diwata. Sandali. May bago daw kahawig Hanapin nga natin to si Philippine Looper na sinasabi dito sa comment. Tingnan nga natin mga kahawig kung mahanap natin Philippine Looper. Philippine Looper. Ferdinand de la Merced. Tingnan na natin mga kababayan kung kahawig ba. Sabi kasi nagmotor. Nagmotor yung maglalakad. Hindi makita masyado. Sandali, Bimar. Hindi namin makita. Nasaan na ba yung nito? Ibang picture. Walker vlogger naman ito. Ayan, no? Hindi. Iba na yan. Philippine Looper. Sandali, Ito, mukhang Ayan, mga kabayan. Hindi na ba si Diwata ang kamukha niya? Ayan, si Philippine Looper. May issue din to Na-issue ito yata ng persona non grata sa Negros Di ko alam kung saan mga kababayan masyado pero may issue ito noong nakaraan. Hindi lang natin ito na topic. Yan daw yung kamukha. Kala daw ng isang nag-comment, si Philippine Looper. Tama ba? Magkawig ba mga kababayan? Balik tayo dito kay Ture. Kita nyo mga kababayan. Pasikat na naman si General Drive safe sa loob ng work. Sabi ni Advincula de la Flor. Alam nyo kung bakit siya kawawa dito? Yung ibang mga nag-comment, tama po sila, no? Ito po ay nagpapasikat lang. Nagkukunyari mga kababayan na talagang na siya ngayon, dedicated sa kanyang trabaho. Alam nyo, dyan siya mas lalong kinawawa. Bakit mga kababayan? Tandaan ninyo,
hindi na po siya ngayon 4-star general. Kinuha na po sa kanya, binawi na po sa kanya ni BBM na ayaw niya pong bitawan. Pinitik po yung kanyang ngalangala ni BBM. Bituan mo na yan. Ayaw mo bang bitawan ng kindi? Kinuha po sa kanya ng sapilitan. Ha, mga kababayan. Kasi po, ayaw niya bitawan eh. Kaya kinuha na ng BBM. Now, paano siya naging kawawa? Kasi biruin mo, sabi ng isang comment, from general ng PNP, naging barangay tanod. Pang barangay tanod na lang kanyang purumahan, mga kababayan. Ha? Tapos isa pa, ganyan ba talaga ang MMDA? Hindi naman eh. Oo, may mga ibang MMDA na nagbabike. Pero hindi ganyan. May mga sasakyan din naman yan eh. Mga MMDA. Alam niyo pa paano siya kawawa? Pinoportrait niya ngayon na kawawang-kawawa siya sa kanyang trabaho. Bakit? Kasi po, bali-balita, may balak ito sa 2028 eleksyon. Boboto niyo ba? Kung ano man kanyang tatakbuhin? Plus, ang isa pa sa kawawa dito mga kababayan, ito yung aking napansin. Ito yung analogy ko lang. Ginagawa niyang lahat para ipakita niyang gumanda ang kanyang imahe, maging masa ang kanyang imahe sa taong bayan. Pero I don't think so. Baka matulad ka sa isang kanta, I did my best. But my best wasn't good enough. Hindi yan enough, Tore, para mabawi mo ang isang ginawa mong pang-iinsulto, pangkakawawa ay Tatay Digong. Kaya, take your own medicine. Magiging back to you. Ito mga kababayan, isa pa sa napansin ko dito, ang nangyari kasi dito, mukhang nilalagay niya ang kanyang sarili. Ito, plain lang itong analysis ha. Nilalagay niya ang kanyang sarili para sinasabi niya, ganito ako kadedicated sa aking trabaho. Pero ang masakit, mga kababayan, pag nagkaroon ng issue dyan sa MMDA, masangkot itong si Tore, sibak ito. Mabilis pa sa alas 4 na madaling araw. At dyan na nga yung pagtangis. Dahil tapos ang maliligayang araw nito, tapos ang karir nito. Tandaan nyo po mga kababayan, sobra po nitong napakatakaw sa limelight. Ginagawa niya ang lahat. Kahit unpopular, biruin mo yun, pinakamamahal na presidenteng Duterte, gaganong-ganunin niya. Alam niya kasi na kaya niyang makagain ng tinatawag na good or bad publicity is still publicity. Kayo na ang humusga, kabayan, kung ano ang kahinatnan ni Tore itong ganawa niyang mga pautot na ito. Sa tingin ko, ginagawa niya ito para makapture niya naman ngayon ang mga masa na nandoon sa mga Duterte. Yun ang kanyang ipinapakita dito. Pero, Tore, isang sablay mo lang. Kung ayaw mong tanggalin or ayaw mong mawala bilang PNP chief, wala kang nagawa, dito pa kaya na isa ka na lang hamak na MMDA at barangay tanod na nga lang, sabi ng ibang nagko-comment. Kaya sobrang kawawa ito si Tore, mga kababayan, pag dumating ang araw na yun. Good luck sa'yo, Tore, pag hindi ka nagkamali dyan sa ginagawa mo na yan. Mga kababayan, ito talaga ang tunay na issue. Aside from itong nauna natin nakita, mga kababayan, na itong si Marcos. Sa unang 3 linggo ng bagong taon, sumabak ang pamahalaan sa pandaigdigang capital market para mangutang ng big time. Magbabalik si Lois Calderon para ipaliwanag ang kaugnayan ng utang at ng taunang budget. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. 163 billion pesos, so $2.75 billion ang inutang ng Pilipinas nitong Martes sa kauna-unahang dollar bond issuance ng Administrasyong Marcos ngayong 2026. Ayan, mga kababayan, ito talagang tunay na issue. Mantakin nyo, hindi na nga nagpapakita, may utang na kaagad. $2.75 billion, hindi po ito peso. 100 plus po yan. Billion, 63 billion pala yan sa pesos. Mantin nyo, hindi natin alam, no? Ito talagang tunay na issue. Hindi na nga nakikita, hindi na nga nagpapakita, ayan pa. May ganyan pa kakalalaking utang. Plus, ito pa, mga kababayan,
Ito ang isa sa dapat hindi po natin kinakalimutan. Yakin ng Department of Public Works and Highways na may mananagot sa nasirang flood control project sa Arayat, Pampanga. Sa kopya naman ng sulat ng nasabing kontraktor na eksklusibong nakuha ng News 5, nangako sila na aayusin ang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawid, exclusive. Inikot ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang flood control project na ito sa Barangay Candating sa Arayat, Pampanga nitong Biyernes. Muli na naman kasing nasira ang ilang bahagi ng struktura noong isang linggo. Dahil dyan lumambot ang lupa sa gilid ng ilog at natibag ang 23 bahay sa lugar. August 2024 nang unang nasira ang nasabing flood control project. Naayos lang yan December 2025 na. Sa gitna ng isyong yan, nakakuha ang News 5 ng kopya ng sulat ng Edma Reconstruction sa DPWH. May petsa itong January 28, 2026. Unay sinabi ng kontraktor na dahil pasok sa warranty period ang unang pagkakasira, sinagot nila ang rehabilitasyon ng proyekto. Ngayong muli na namang itong nasira, hindi pa rin umano nila ito aabandonahin at sasagutin muli ang rehabilitasyon. Pero hirit ni Secretary Dizon, kailangan munang pag-aralang mabuti ang dapat gawin sa proyekto upang tama na ang proseso ng pagsasaayos. Kasi hindi dapat nangyayari ito, no? Hindi dapat gumuguho ito. Sisimulan sa susunod na buwan ang alternatibong solusyon para hindi kaining tuluyan ng ilog ang slope protection. Ang volume kasi ng tubig na tumatama sa struktura ang nagpapalambot ng lupa. Maghuhukay tayo ng retention basin. No, na basically ano yan, parang man-made lake o man-made pond. Bahagi rin ng sulat ng kontraktor sa DPWH, hihintayin nila ang pangmatagalang rekomendasyon ng DPWH sa gumuhong proyekto. Pero sa kabila ng koordinasyon na yan ng kontraktor, Kailangan malaman natin kung sino dapat managot dito. No? Kailangan imbestigahan natin yan. Pero separate na gagawin yon. Kailangan may managot pa rin dito. Di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Hanggang ganyan ka na lang, Dizon. Puro ka kailangan may managot. Ganon din si Marcos, mahiya naman kayo. Mag-amo nga kayo. Pero sinong nananagot? May nanagot na ba? Sinong congressman ang nanagot na? Si Saldico? Na bukod tangin nyo lang nilaglag. Yan mga kabayan. Ito ang wag nating kakalimutan na isyo. Sa dinami-dami, kasama nito si Soto, umipal-ipal pa talaga ngayon, mga kababayan. Ipal lang yan, paipal lang talaga yung Soto na yan. Para po maligaw ang isyo. Back to flood control po tayo, mga kababayan. Ha? Huwag po tayong nakalimot. Hashtag pa rin tayo. Back to flood control issue. Kasi mukhang nililigaw tayo nito yung Marcos na to Para tayong nililigaw na pusa Dito sa kanyang itsura na to Makala niya siguro maliligaw ang taong bayan. Hindi po tayo maliligaw dyan. Balikan natin ang kanyang ang kanyang napakagandang pislok, no? Ganda, biruin mo ba naman yun? Marcos, ha? Balikan natin mga kababayan, wag po tayong papaano sa kanyang ito, balikan natin to mga kababayan. Dito tayo. Nasaan ka na ba, Marcos? Ilabas mo ang medical records mo at panagutin mo na ang pinsan mo at ang lahat ng mga congressman na sangkot dito sa flood control corruption. Soto, matutuwa kami kung napakatapang mo mag-criticize, magbintang sa Supreme Court na may hidden agenda, hindi na po hidden agenda ang ginagawa nitong mga ibang mga congressman. Iyan na po, ipatawag mo na at ipakulong mo yan, questionin mo na. Hindi po hidden. Lantaran na po ang pambababoy, pagnanakaw, pandarambong nitong mga kongresista sa ating gobyerno sa pamamagitan ng flood control. Yan. Okay mga kababayan? Yan po ang ating topic at pagpunta na po tayo sa inyong mga comment section. Medyo haba na naman ng ating oras. Ayaw ko sanang pabuti ng ganito kahaba, kaya lang, kailangan ko kayong puntahan Ayan Sabi dito, sa mga gusto po mag-comment pa-shoutout, ayan. Comment na lang po kayo mga kababayan. Pipili na lang po muna ako ng babasahin natin para basta importante, na po tayo dyan. Sabi dito, tumpak BMR na tumpak. Sabi niya from Zamboanga. Sabi ni Cons, ayan
Ayan, ang mga comment niyo mga kababayan, wala stick loads, pati ako naiiyak din. Nadadala ako sa emosyon mo. Wala talagang makakapantay kay PRRD, sabi ni It's Rainy. It's Rainy pa. Oh, bala na yun, kung anong basa nun. Grabe si Soto. Ayan, sabi pa nitong isa. Ayan mga kababayan, oh. Share, thank you sa mga nag-share. Pakishare nyo po kasi hindi na po kami nakikita, no? Sabi nga nitong BMR, nasaan na kaya si PH Update? Tingnan nyo, hindi niya alam kung nasaan si PH Update, pero araw-araw, dalawang video yata si PH Update. Katayo nga, dalawa lang tayo sa isang araw mag-upload, di ba? O, kita nyo si PH Update, dalawa eh. Dalawa, tatlong in-upload pero hindi nyo nakikita. Yan pong sinasabi namin. Pahalaga po mga kababayan, tulungan nyo po kami. Sa mga nakarating po dito sa dulo ng videong ito, kahit hindi nyo na po i-like, i-share nyo na lang po. Share nyo po sa YouTube, i-share nyo po sa Facebook, sa Messenger, sa Twitter, kung saan nyo po i-share. Salamat po Ayan mga kababayan. Ayan sabi nito, Palasyo, Congress, DOJ, Senate, ISIG, ginawang movies, recording, shooting, tama ang Philippine leaders, officially legits, ginawang sanib puwersa. Plano nila yan. EI, galing. BMR, genius analysis. The truth, what shall be, do Filipino. Sabi ni Trinidad Pugoy Maranga. Salamat, mama. Ayan pa po. Nakikinig lang ako sa iyo, BMR. Sabi ni Maan Jose. BMR, tuloy mo lang, sabi ni Wina Fernandez. Thank you, ha. Yan mga kababayan. Binibilisan ko na lang. Dapat sa Senado, magsitahimik lang muna sa paglutas, magsibalik sa paglutas sa kaso ng flood control, mahuli ang mastermind. BMR, mabuhay ka, ipagpatuloy mo lang. Salamat sa iyo, Mingka Kabuhat. Thank you, BMR, sa explanation dahil yan ang tamang malaman ng mga anti-Duterte na sa pagkakaalam ng mga loyalist ni Bangag Marcos ay ang mga masama ay si Duterte at BP Sara, mga walang alam sa kabutihan ni PRRD. Yan. Thank you, BMR, God bless you. Ganon din sa iyo, in Aryo. Karma is real, watching here in Ireland always, Mr. BMR. Maribik Dominguez, thank you, ma'am. Hindi lang ikaw, idol. BMR, ako din umpisa ng sinasabi. Ako rin, Awino, thank you, Awino. Awino, ma'am, no? Huwag nyo na ba akong tawaging idol, brother na lang. Oo. Ayoko po magpatawag ng idol dahil hindi po ako karapat-dapat tawaging idol. Duterte forever yan. So ibig sabihin pala na nakikinabang din. Ayan mga kababayan to. Medyo may yan. Tama ka, Sir BMR, sabi ni Inukon. BMR, pagpatuloy lang, laban lang, sabi ni Elizabeth Cabajo. Thank you, Ma'am Elizabeth. Mabuhay po kayo, sabi ni Merlin Biriones. Sana po manunungkulan. Ayan, si Atty. Guanzo naman ito, sabi ni Los Ferrer. Ako natutuwa sa iyo, kuya, sabi ni Dinet Cross. Thank you sa iyo, Dinet Cross, sa natutuwa ka. Salamat po, BMR, sabi ni Faye. Thank you rin po. Ako share ka agad. Elena Castro. Thank you sa mga nag-share. Thank you talaga. Thank you. I-share nyo po sa Facebook or kaya sa Messenger. Sir, ang sarap ninyong tumawa, nakakatuwa kayo. Galing pa ninyong mang-asar. Watching from Switzerland. Ritters Live. Thank you. Kailangan natin minsan magpatanggal ng stress. Kasi alam ko kayo mga karamihan mga OFW, mga stress na yan. Charito. Charilo, thank you Ate Charilo. Alam niyo kung bakit, kasi kailangan natin ng patanggal stress kasi stressful po ang ating mga balita. Tama, God bless you, sabi ni Kier. Nice one, sir, sabi ni Danny Dave. Dan Share, sabi ni Maalose. Thank you Maalose. Watching from Tumas, Opo, Southern Leyte. Saidel, Saidadel. Thank you. Lagi ka nakapalaw sa aking program. Watching from United Arab Emirates. Sara Dabi. Salamat. Hindi. United Amats kay Marcos yun, Amats. Pero kayo dyan, nasa Arab kayo. Sir, tama ka. Kayo talaga ng mga vlogger. Kayo lang ang maaasahan namin na malaman katotohanan. Saludo kami sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Watching from Australia. Josephine Power. Uy, salamat Power. Josephine Power. Maraming salamat, BMR, sa pag-shoutout mo sa akin. Opo, nandito ako sa United Arab Emirates pala. Muna Ibrahim Watamama.
Hello brother. Ay, Ate Lourdes, kumusta na po kayo? Kumusta na? Okay. By the way, thank you BMR channel for fascinating news. Sabi ni De Leon Norminda. Yan. Brother, sister, salamat din sa iyo, sis. Ayan. Hello po, watching from Europe, BT. Yan. Thank you BMR watching and supporting from Baguio City. Ingat kayo, sir. Shirley Puksol. Thank you, thank you. Shirley Puksol. At sa lahat po nung nasa Baguio, matago-tago, taku amin. Alright mga kababayan, muli magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Kung gusto niyo po ma-shoutout, comment niyo po ang inyong lugar para pa-shoutout kayo kay BMR. Maraming salamat muli, Pilipinas, as always. Bye-bye!